Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin yung tinatawag po natin na noong unang panahon, no, marami ng mga injustices na nangyayari at even sa panahon natin, nangyayari din ito. Kaya naman, ang mga mananampalataya noon, mayroong pinanghawakan para di nila sabayan yung maling paraan. No? Yung kasabihang ang isang mali, di may tutuwid ng isa pang mali. Kaya ang topic po natin sa gabing ito ay tinatawag ko pong hold on. Hold on po tayo. Bago tayo magpatuloy, hingin po muna tayo ng tulong sa ating Diyos na kung saan umahawak tayo para hindi tayo malaglag, para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod natin sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa buong araw na ito, sa buong maghapon na ito. Tunay na naranasan namin ang maraming bagay. Marami kaming kinaharap, maraming mga problema, maraming iba-iba ang aming pinagdaanan sa araw na ito, pero still, naka-hold on kami. Hindi lang itong araw na ito, doon sa mga nakaraang araw, naka-hold on kami. At ito ang pag-aaralan namin sa gabing ito. Bakit yung mga mananampalataya noon, kahit na ang dami nilang injustice o mga bagay na nangyayari na hindi maganda in favor para po sa bawat mananampalataya, pero still, nag-hold on pa rin sila. Ano nga ba yung pinanghawakan nila? Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na maging malinaw ang aming isipan at ang aming puso sa pagtanggap sa katotohanan at kung ano yung mga bagay na naka-hold sa amin para hindi kami maniwala. Lord, i-release po ninyo ito. Alisin niyo po, Panginoon, yung aming doubt sa gagawin po namin pag-aaral sa imong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong Santong Espiritu na siyang magpapaunawa, magpapaintindi sa amin ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, tatalakayin po natin ngayon, ano nga ba yung ginawa ng mga mananampalataya noon na kahit nakakaranas sila ng injustices, nakakaranas sila ng mga bagay na kung tutusin, bilang isang mananampalataya, parang ang hirap tanggapin na nangyari sa iyo itong bagay nito. Meron silang mga ginawa. They hold on. Ang tanong, ano yung pinanghawakan nila? Una-una, letter A, they hold on to the Word of God. Awit 119, 161. Mga taong namumuno na kulang sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko iyong aral. Sa time po natin, ang dali po mag-ibin o magpadala sa isang sistema for the sake na di na tayo usigin. Diba? Pero dapat, we need to remain with our faith, with God's word, no matter what. Just like the psalmist said, no? Na hindi man yung kulang man sa katarungan, still, ang sabi nitong psalmist, i-hold niya yung kanyang pananampalataya sa Word of God. Dito, titingnan po natin, gaano ba katindi ang faith ni David during ang unang panahon. Sabi po rito sa 1 Samuel 24, 14-15, sino ba ako upang hanapin ang hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang pumatol sa ating dalawa, magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa iyong mga kamay. Ang problema po dito ni David during those times, hinahabol siya ni Saul. Bakit? Kasi naiinggit si Saul sa kanya na tipong lahat ng kanyang nagagawang accomplishment, palagi nangingibabaw si David. Halimbawa, 1,000 yung napatay ni Saul sa gera, sasabihin naman ng mga tao, purihin, salamat sa Lord, nagkakaroon sila ng praise, na sinasabi nila na si David nakapatay naman ng 10,000. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng tinatawag po nating paninibago o jealousy, itong si Saul kay David. Bakit? Nakita niya na parang ito na yung sinasabi na papalit sa kanya na magiging hari. Kaya pilit niya, ibig, patayin, i-eliminate itong si David. To the point na hinahabol niya. Kaya anong sabi ni David? Magsiyasat nawa si Yahweh at paglaban ako at iligtas sa iyong mga kamay.
No? Sabi niya, si Lord ang magiging judge natin kung sino ang nagkamali sa ating dalawa. So, ganito pala. No, even sa panahon noon, of course, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kung siya ay nagbibigay ng tamang justice noon, even sa panahon natin yung justice ng Lord, hindi mawawala yan. Maaring sa parang may delay na nangyayari para makamtan natin yung justice, pero still yung justice lalabas pa rin. Mangyayari pa rin. Bakit? Kasi si Lord is a God of justice. Kaya kailangan, sabing ganun dito nung psalmist, hold on to the word. Kahit na anong mangyari, basta mananatili ako. Hold on to the word. At maski si David, sabi niya ganun, kahit na anong mangyari, hindi siya magpapadala dun sa tinatawag na, pwede na niyang labanan nitong si Saul, pero hindi. Bakit? Kasi meron siyang na, touch not the anointed one. Alam niya yung tinatawag na submission. Kung meron mang gustong gumawa ng hindi maganda sa kanya, pinaghawakan ni David, hold on to the word, na hindi siya iwanan, hindi siya pababayaan ng Lord. Palaging yung justice ng Lord ay nandun. No? Kaya nga, sa mga panahon ito, panahon natin, meron sa atin nakakaranas ng parang injustices, huwag kang mabahala, huwag tayong mataranta. Si Lord ang bahala dyan. Bahala si Lord. Panghawakan natin yung mga pangako ng Lord. Pangalawa, sabi letter B, hold on to all God's promises. Kasi meron mga tao na pinanghawakan lang yung mga ilang promises, pwede mo naman panghawakan lahat. No? Kaya sabi rito ng psalmist, awit 119, 162, dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay katulad ko'y taong nakatuklas noong yaman. So, kahit na merong injustices, kahit na merong dumarating na parang hindi favor doon sa psalmist, ang sabi niya, magagalak pa rin siya. Bakit? Kasi yung pangako ng Lord, hindi mapaparam. Hindi mawawala ito. Lahat ng pinangako ng Lord para sa kanila, sa Israel, nangyari. Of course, nangyari yung pangako ng Lord, meron ding consequence pagka hindi mo tinupad yung sinasabi ng Lord. No? So, ibig sabihin, lahat ng mga sinabi ng Lord, nangyayari. No? Sabi rito, mabuhay tayong protektado ng Panginoon, di tayo mangangaba saan man tayo magpunta. Ligtas tayo even sa karamdaman, masaya tayong mamumuhay kasama ang ating pamilya. Again, pangako ng Diyos yan. Alam niyo po, kung titignan natin isa-isa yung nangyari sa Israel, simula noon, magmula doon sa Genesis, lahat ng pangako ng Lord nangyayari. No? Nangyayari. Kaya, isa si David na nakaranas ng mga pangakong ito. Kaya, kahit na anong mangyari, hindi siya bumibitaw kay Lord. At ang psalmist, sabi dito, dahil sa pangako ng Lord, meron daw kagalakan kahit na merong tinatawag na tribulation o persecution. Sabi nga dito ng psalmist, para daw nakatuklas ng isang kayamanan. No? Katulad ko ay isang taong nakatuklas noong yaman. Totoo naman po ito eh. Kahit na ang dami mong pera, kung wala yung protection ng Lord, pwede kang mapahamak. Bakit maraming kung minsan nagugulat nga lang po ako eh, isipin niyo pong mabuti noong pandemic. Lahat tayo, puro nagtatago, hindi tayo lumalabas. Pero tingnan niyo maraming mga tao yung sabihin natin nag-aano ng mga basura, hindi walang mask na. Tingnan niyo po yung panahon na yun, tapos hanggang ngayon, maraming mga namatay na sobrang linis, sobrang nasa loob ng bahay. Pero itong mga to, buhay pa sila. No? Buhay pa sila. So, ibig sabihin, hindi kahit na anong meron kang well-protected ka, na wala nang mangyayari sa'yo. Pwede pa rin pag ginusto ng Lord. Kaya lang, sa kagandahan kay Lord, kapag anak ka niya, pinangakuan ka niya ng isang bagay, hindi mo pwede na hindi niya gawin yun. Pag sinabi niya na poprotektahan kita kahit ano mangyari, mangyayari yun. Nangyari kasi kay David eh. Ang dami nagbabanta sa buhay niya, pero still, wala makalapit sa kanya. Even itong si Saul na
Ang dami niyang tao. No? Kaya naman itong sabi ng psalmist, dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay, katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Totoo po ito. No? Kahit anong gawin natin kapag tayo na kay Lord, no? Meron tayong tinatawag na pag-iingat na galing po sa Kanya. No? Dahil sa mga pangako ng Lord, na hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Ito yung nagbibigay sa atin ng engganyo para magpatuloy. Ito, palagi ko pong nasasabi ito at ulit-ulitin ko mo di ako na ano. Ako po mismo personal, ilang beses na ako namuntik na akala ko mapapahamak ako. Pero sa biyaya ng Panginoon dahil pangako niya, ibig sabihin mayroon pang ipagagawa ang Lord sa akin. Kahit sa'yo, nakikinig ka ngayon, hindi isang aksidente na napakinggan mo itong pag-aaral ng salita ng Diyos na ito. Kahit ikaw, sa mga oras ito, isipin mo bakit hanggang ngayon buhay ka pa. Kasi pangako ng Lord lahat ng naniniwala, nananampalataya sa Kanya, iingatan niya. No? Kaya, yung malaman natin yung katotohanan patungkol dito sa salita ng Diyos, yung Kanyang pagliligtas, isang kayamanan po yun. No? Maraming mga tao, maraming kayamanan, pero wala po silang tinatawag na peace of mind. Pero tayo, kahit na tayo pangkaraniwang mamamayan lang, meron tayong peace of mind. Bakit? Pangako ng Lord yun So, ang gagawin lang natin, i-claim natin, hingin natin. Sabi nga dito sa Isaiah 9:3, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tawa, nagagalaksin na parang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Itong sinasabi po ito sa Isaiah, ito po yung nagkaroon ng taggutom, nagkaroon ng problema, pero still itong mga Israelita, no, merong pagdiriwang, merong nag-supply ng kanilang pangangailangan. Alam niyo po, tanging si Lord lamang ang pwedeng mag-alis ng ating kabalisahan. Kaya, just hold on. Hold on lang sa pangako ng ating Panginoon. Pangatlo, na sinasabi po, hold on to the truth. Kanina, hold on to the word. Salita ng Diyos. Pangalawa, yung mga pangako, panghawakan natin. At pangatlo, ano ba yung katotohanan? Kailangan hold on to the truth tayo. Awit 119, verse 163. Sa anumang totoo, nguhoy ako't nasusuklam. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Totoo po ito. No? Ito, nasabi ko na minsan, marami tayong ginagawa na parang tama, pero mali. No? Tingnan niyo po. Bakit hindi nagwawali sa gabi? Kasi malas daw. Paano kung pasukin ka ng ipis tsaka ng langgam? Dahil ang dumi ng bahay mo. O ang dumi ng lugar ninyo. So, alin ba yung malas? Yung marami ang bahay mo o yung malinis ang bahay mo? At hindi natin ang atin pong tinatawag na pagpapala hindi nakapaloob doon sa kung anong meron tayong nakikita. Ang pinanghahawakan po natin ay yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng Lord na kapag minahal natin ang tatay at nanay natin, bibigyan niya tayo ng mahabang buhay, gagawin niya yun. Ipagkakaloob niya yun. Hindi po pwedeng hindi gawin ng Lord yun. Kaya tayo, kahit na anong mangyari, mahalin natin yung tatay at nanay natin, irespeto natin, igalang natin. Mahalin natin ang ating kaaway. Palaging sinasabi ko, yun ang pinakamahirap
gawin. Kaya lang, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Ito yung katotohanan. At kagaya ng binasa natin kanina, kay David, sa 1 Samuel 24:14-15, hindi sinaktan o hindi ginantihan ni David itong si Saul. Bakit? Kasi meron siyang respeto rito at mahal niya ito. Bakit? Kasi mismo, ang sabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Alam niyo po, ito po ang isang pinakamaganda. Palagi ko pong sinasabi din ito. Ito ang pinakamaganda sa ating Panginoon. Kapag sinabi niya, inutos niya, siya mismo, ginagawa niya. Anong sabi? Mahalin ng kaaway. Ang ating Panginoon nung nakapako sa krus, sa Romans 5:8. Nung siya'y nakapako sa krus, wala pang humihingi ng tawad, anong sabi niya? Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, mismo ang ating Panginoon na nagsabi na mahalin natin ang ating kaaway, nag-set siya ng example dahil ito yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, utos ng Diyos na dapat mahalin natin ang ating kaaway. Kaya pala, no, hindi natataranta, bagkos hindi sumasang-ayon at nasusuklam, sabi nitong psalmist, siya dun sa mga tao na tumatayo sa mali. Kaya nga yung utos ng Diyos, kailangan talagang panghahawakan natin. Dahil yun yung katotohanan eh. Ano pa yung katotohanan na panghahawakan natin? Ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. So kung hindi niya tayo pababayaan at hindi iiwanan, magalit na ang maraming tao, basta manatili tayo kay Lord, sigurado yung ating seguridad. Hindi tayo dapat matakot. No? Hindi ko sinasabi po, pag may nasasaksakan, pupunta ka sa gitna. Hindi po yun. Ang sinasabi ko po, kapag tayo ay nanindigan doon sa katotohanan, maraming magagalit. Pero, ano man ang di totoo, sabi nga ng psalmist, namumuhi siya. So, ibig sabihin, ang tunay daw niyang iniibig ay si Lord. Bakit? Kasing kautusan eh. Di ba parang ganito? Kapag love natin si Lord, we will love His word no matter what. Totoo ito. Di ba kapag mahal mo isang tao, dito na lang sa lupa pag mahal mo isang tao, ano man ang sabihin ito, merong ano sa'yo na-justify ito sa iyong isipan na, oo nga, tama siya. Bakit? Kasi mahal mo yung tao eh. Kung ano yung mahal niya, mahal mo rin. Kaya nga sa pag-aasawa eh, medyo yan yung katulad na sinasabi na pagmamahal ng Diyos doon sa kanyang, di ba siya yung groom, yung mga tao ang bride. Di ba, may time na kung sino yung mahal ng asawa mo, dapat mahal mo din. Kung ano yung gusto ng asawa mo, nagugustuhan mo din. Kung ano yung paborito ng asawa mo, nagiging paborito mo na rin. At paulit-ulit ko po itong sinasabi. Hindi ako kumakain dati ng ampalaya. Hindi ako kumakain ng ampalaya. Pero, dahil ang asawa ko mahilig sa ampalaya, dahil ang asawa ko ay Ilocana, natuto kong kumain ng ampalaya. Which, pag tinanong mong nutritionist, napakalaki pa ng bentahe ito kapag kumakain ka ng ampalaya. Unang-una, bumababa ang sugar mo. Lumalakas ang katawan mo. No? At kung minsan, binabalikan ko nga ngayon eh. Hindi ako kumakain ng gulay nun, ampalaya. Sabi ko, ang pait ng ampalaya. Pero, sa totoo lang po noon pa ho to, no? Ano ko sa inyo? Umiinom ako ng beer.
na yung pilisin, yung kulay brown na dark na brown. Ang pait nun. Ang pait talaga nun. Bakit yun? Natitiis ko, nakakaya ko. Ang dami pa na naiinom. Ay yung ampalaya, kakaprasa, magreklamo, ang pait. Pero, again, dahil kailangan ingatan mo yung katawan mo, kahit na parang mahirap, kakainin mo. Pero, ano mo bang ibig ko pang sabihin? Pag hinawakan mo yung pinanghawakan mo yung katotohanan, maraming mga bagay kang masasagasaan. Kapag pinanghawakan mo yung mga pangako ng Diyos, ang dami mo ring mga bagay na sasagasaan. Pag hinawakan mo totally ang salita ng Diyos, marami kang masasagasaan. So sa lahat ng bagay, bagamat palagi ko rin po sinasabi ito, kag gumawa ka ng tama, may magagalit sa'yo. Kapag gumawa ka ng mali, mayroon pa rin magagalit sa'yo. Pero ito maganda. Manatili ka na lang sa tama, panghawakan mo yung tama, dahil magalit man ang lahat, huwag lang si Lord ang magalit. Bakit? Kayang palitan ng Lord yung mga naging kaibigan mo. Kayang alisin ng Lord yung mga tao na umuusig sa atin. Bakit? Kasi pangako ng Diyos yun eh. Sinabi niya sa kanyang mga salita na lahat ng lalaban sa atin kapag tayo nasa Panginoon, hindi sila magtatagumpay. Dahil kasama natin ang Diyos. Ilang beses na ba? Physically, tingnan mo. Ilang beses na bang napapalaban ng Israel? Ang dami-dami, kuyog. Noon pa. Even sa panahon nila David, nila Moises, pero sila nagtatagumpay. Even sa panahon natin, ang bansang Israel, ang daming lumalaban, umaaway, pero nagtatagumpay pa rin. Bakit? Kasi nag-hold on sila sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, ang proof na gusto natin na love natin talaga si God, nananatili tayo sa Kanya. No? Nananatili sa Kanya. Kaya lang ang tanong, paano po ba tayo po pwedeng manatili kay Lord? Joshua 1:8. Sabi, huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. So isa pa lang dahil, parang di mo makalimutan, makasunod ka palagi, huwag daw nating kalilimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. So, araw at gabi. So, araw at gabi nagme-meditate tayo. Hindi ko po sinasabi na wala ka nang gagawin, ha? Sinasabi ko po, hindi po pwede na hindi ka magbigay ng time para to meditate the Word of God. Kasi ito lamang ang paraan para tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. No? Kaya nga dinugtong upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. So, lahat pa lang na nakalagay dito na inuutos sa atin, dapat gawin po natin. Bakit? Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So kapag kasama mo si Lord, sino kaya ang laban sa atin? Sa lahat ng klase ng laban na harapin natin, kapag kasama natin si Lord, magtatagumpay tayo. We can hold on to God's instruction if we know His instruction. Totoo naman ito. Paano ka naman makaka-hold on sa isang instruction na hindi mo naman alam? Hindi mo pinag-aaralan? Hindi mo inaalam? Hindi mo sinesearch? Paano yun? Tayo, mapalad po tayo. Dahil meron ng salita ng Diyos. Ang gagawin lang natin, bibigyan lang natin ng time. Bibigyan lang natin ng oras. Bibigyan lang natin ng pagpapahalaga. Bibigyan natin ng sinasabi na panahon, oras at pagmamahal. At makikita natin kung paano po pwedeng gumawa si Lord sa buhay natin. No?
Kaya sa gabi ito, kapatid, ako naniniwala ako na hindi siyang aksidente, nandyan ka ngayon. Nakikinig ka. Binigay ng Diyos sa iyo yung pagkakataong ito para maunawaan, maintindihan mo ang kahalagahan ng kanyang mga salita. Gusto ng Lord, bigyan tayo ng maganda at masagana at matagumpay na pamumuhay. At mangyayari lamang iyon kung tayo ay magbibigay, kung alam natin ang kanyang salita. At paano mo malalaman kung hindi mo naman binabasa? At kahit basahin mo ito, kung hindi mo naman ito pinagbubulay-bulayan, hindi mo rin ito magagawa. Hindi mo rin matutupad. At ang ganda ng benepisyo. Ano sabi? Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kapatid, alam ko gusto mo ito. Yung masagana at matagumpay na pamumuhay. Wala pa akong taong nalaman. Hindi, gusto ko talunan ako. Gusto ko palagi akong bagsak. Gusto ko palagi lugi ang negosyo ko. Gusto ko maging sawi ako palagi. Wala pa akong nakitang taong ganon. Lahat ng tao gusto niyang maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Narito na. Narito ang sagot, ang salita ng Diyos. Pero bago mangyari ito, kailangan may kaugnayan ka sa Kanya. Ang tanong, binigay mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Pinagkaloob mo ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Ikaw ba'y nananalig at sumasampalataya na siya lang ang pwedeng mag-ayos at magbigay ng magandang klase ng buhay sa iyo? Kapatid, kung ikaw ay medyo naguguluhan, hindi mo alam kung nagawa mo na ito, siguraduhin natin. Ito yung pagkakataon. Lalapit tayo sa ating Diyos, bibigay natin ang ating buhay, at kung ang kasalanan ang magiging hadlang para tayo makalapit, hihingi tayo ng tawad. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay tapat at makatwiran kapag humingi tayo ng tawad, tayo kanyang patatawarin kung ito'y nanggagaling sa ating puso. Ako'y mananalangin ng isang panalangin ng pagtanggap, ng pagsasampalataya, at hihingi ng tawad. Gawin mo ito, sundan mo ito, gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso, angkinin mo na sa iyo ang panalangin ito. Manalig ka. Dahil mismo ang salita ng Diyos mismo nagsabi, ang lahat na may pananampalataya ay makakaranas ng maganda at mabuting buhay, masaganang buhay. Tayo pumikit tayong manalangin. Panginoong Sus, naririto po ako. Sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Binibigay ko po, sinusurrender ko po ang aking sarili sa mga oras na ito. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Kapatid, sa mga oras ito, ikaw lang tsaka si Lord, sabihin mo sa Kanya, ipaalala sa iyo, ipaalala sa atin ang ating mga pagkakamali. At kung ipaalala niya, ihingi natin ng tawad. Sige, sabihin mo sa Kanya. Narinig ng Lord ang ating panalangin, ang ating paghingi ng tawad. Narinig ng Lord na tayo sumasampalataya at nananalig. Alam mo isang benepisyo na pangako ng Diyos? Kapag binigay natin, surrender natin buhay sa Kanya, at tayo nananalig at sumampalataya tayo sa Kanya, tayo ay ituturing niyang anak. Hindi ba napakagandang benepisyo yan? Na ituturing tayong anak ng Diyos. Dahil tayo ituturing na anak ng Diyos, mayroon na po tayong liway para lumapit sa Kanya. Kaya sa mga oras ito, mayroon kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon. Sabihin mo, surrender mo lahat sa Panginoon. Ano yung physical na karamdaman mo? O, mayroon kang kaibigan, kakilala, maaaring di nakapanood, pero pwede mong hilingin sa Panginoon sa mga oras ito dahil anak ka.
ng Diyos. Meron ka pagkakataon na humiling para sa ibang tao. Sige, sabihin mo sa Kanya. Kung ikaw merong karamdaman, sabihin mo sa Kanya, gusto mo ng kagalingan. Yes, in Jesus' name. Tanggapin mo kagalingan. Doon sa kaibigan mo, kakilala mo, o kapatid mo, mahalaga sa'yo, hilingin mo rin ang kagalingan. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela. Ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa Panginoon na maayos ito, itong emotional problem na to, na matuto tayo na magpatawad. At matuto rin tayo na humingi ng tawad. Dahil ang ating Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi pa tayo humingi ng tawad, pinapatawad na niya tayo. How much more? Kung i-utter natin ito, kung sasabihin natin. He is willing. Tayo ay patawarin. At sinabi, hindi lang lilinisin, patatawarin. Lilinisin sa lahat ng ating karumihan. Gusto ng Lord, maging malinis tayo para tayo makalapit sa amang nasa langit. Hallelujah. Financial problem, ang sabi ng ating Panginoon, hindi tayo pagkukulangin. Pero mayroong mga pagkakataon na kailangan matuto tayo para lalo tayo magtiwala sa Kanya. Tulungan tayo ng Diyos na maging good steward tayo sa mga resources na pinagkaloob niya. Na huwag nating sayangin lahat ng mga resources na pinagkaloob niya. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Kayo na rin, dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan sa mga panahong ito, anniversary. Alam po namin, Panginoon, na ang buhay ay nadudugtungan, kagaya ng iyong pangako, dahil sa pagmamahal po ninyo sa amin. Kayong una nagpakita ng iyong pagmamahal, kaya kami natututulan na magmahal sa inyo. Kaya na rin tinataas po namin, salamat sa extension ng buhay, sa extension ng pag-asawa. Muli, Panginoon, tinataas din po namin ang aming bansang Pilipinas. Alam niyo po, Panginoon, kung anong kalalagayan namin. Pag titignan namin yung mga nasa kapaligid, nakakatakot, nakakataranta, pero ang yung mga salita, Lord, hahawakan namin. Hindi kami matatakot, hindi kami matataranta. Dahil alam po namin na ikaw isang Diyos na palagi nagsusupply lahat ng aming pangangailangan. Even sa panahon na parang tagutom, pero kami masagana pa rin ang aming buhay. Ito'y dahil lamang sa inyong biyaya. Dahil lamang sa inyong pag-ibig at sa pagmamahal. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami, Lord. Salamat. Kaya na rin, Panginoon, nataas din po namin sa inyo ang aming mga kapulisan, mga sundalo, tunay na magampanan po nilang kanilang tungkulin na hindi sila magiging partisan. Bagwas kung ano yung sinumpaan nila, yun lamang po ang kanilang gagawin. Magkaroon din po sila ng banal na takot sa iyo. Maging aming mga congressman, mga senator, lahat ng nanunungkulan sa gobyerno, magawa nila yung kanilang tungkulin para sa kaayusan ng aming bansa. Kasi naniniwala po kami kung lahat ng mga leader na mamumuno sa amin may takot po sa inyo, magiging maganda po ang takbo ng bansang Pilipinas. Kaya sinusurrender po namin lahat sa inyo. Lord, sa araw na ito, salamat. Dalalan po namin na kinagtagpo mo lahat ng aming pangangailangan at ikaw mismo nagsabi ng iyong mga salita ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Ang kailangan lang namin, Panginoon, mag-hold on lang sa lahat ng iyong mga pangako, sa iyong mga salita, at panghawakan namin ang lahat ng katotohanan patungkol sa inyong salita. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari, magaganap ang lahat ng aming hiniling kasi hiningi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron po kayong mga katanungan patungkol po dito sa ating mensahe sa gabing ito, wag po kayong magatubili.
pwede po kayo magtanong. Nandyan po, lalabas po sa inyong mga monitor kung saan kayo po pwede. Magbigay po, mag-PM po para po sa inyong mga inquiry. Gayun na rin, hihingi po kami ng konting pabor. Kung kayo po naman ay nakaranas po ng kagalingan o himala sa pamamagitan po ng mga programa natin ito, please, pakiusap po. Baka po pwedeng i-share niyo po sa amin, even sa maliit na kaparaanan, kasi ito po ay nagiging daan para lalo po kami magpatuloy at lalo po namin makita na meron talagang Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Dahil alam po natin ang ating Diyos ay hindi niya babago. Kung noon sumasagot siya, hanggang ngayon, meron siyang kasagutan sa lahat ng ating kahilingan. Muli, ito po yung likod. Pastor Romy Olaso, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.